Praise God, salamat sa Panginoon. Ang Diyos natin ay palaging mabuti. Magandang umaga po sa bawat isa ng araw. Saan man po kayo naroon, patuloy na ang hiling natin sa bawat araw yung pagsama at pagkilos ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa panibagong pagkakataon, panibagong araw, umaga, sandali na ibinigay sa atin ng Panginoon. At biyayaan po tayo ng Diyos na patuloy na maranasan natin yung kanyang presensya. Saan man tayo naroroon, ano man ang ginagawa, anumang pagkakataon, anumang pinagdaraanan, laging mabigyan pa rin, mabigyan kaluguran ang Diyos na dakila sa ating mga buhay. Bago po sa panalangin at pag-aaral ng kanyang salita, witin nga po natin yung Diyos ng pag-asa. Dahil sa bawat araw, kailangan talaga natin yung pagsama ng Panginoon sa ating buhay. Tayo pong lahat. Aming Diyos na dakila at walang katulad, Diyos na walang hanggan, sa mga panghihina at kapighatian, Diyos ng kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigang kagapay at matatakbuhan, Diyos na laging nakalaang. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw, ang aming ninanasa, sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Kayo, O Diyos, ang aming pag-asa, sa bawat araw, ang aming ninanasa, sa aming buhay, bibigyang kaluguran, pararangalan ang iyong dakilang pangalan, pararangalan ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Salamat po sa inyo, aming Diyos na palaging mabuti, dakila at tapat. Wala kayong katulad, wala kayong kapari. Salamat sa panibagong pagkakataon na ibinigay niyo sa amin para makapag-aral po kami ng inyong salita. Patuloy na biyayaan niyo nga po kami. Mabigyan namin kayo ng kaluguran sa buong maghapon, sa araw na ito, anumang sitwasyon, anumang kalagayan, saan man kami naroroon. Samahan niyo nga rin po kami sa pag-aaral ng inyong salita. At kung may bahid ng karumihan kami, kayo na nakikita sa bawat isa sa amin, pakalinisin siya sa atin at gawing marapat po kami, O Diyos. Pagpalain, kataguin, abutin ng bawat isa saan man naroroon. Patuloy na maranasan namin ang kalinga. Patuloy na maranasan namin ang pagsama at pagkilos niyo sa aming buhay. Kayo lang at tanging kayo ang dapat mataas. Wala nang iba. Salamat po sa inyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Gandang umaga po sa inyo. Lagi. Dito po sa aklat ng Proverbs chapter 8 verse 35, ang sabi, start po tayo sa 34. Dali lang po at yung pusa ay, kalabas nga itong pusa. Dumidikit sa akin. Sabi, mapalad ang taong nakikinig sa akin at na nagbabantay araw-araw sa aking mga tarangkahan, na naghihintay sa mga haligi ng aking mga pintuan, ng aking pintuan. 35, sapagkat ang nakakatagpo sa akin ay nakakatagpo ng buhay at biyaya mula sa Panginoon,
ay kanyang makakamtan. Salamat sa Panginoon. Saglit lang po. Alisin ko lang po yung pusa. Jesus. Salamat sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Tunay nga po yung nakakasumpong, yung patuloy na nagnanasa, naghahanap sa ating Diyos. Mararanasan siya. Kasi yun ang lagi niyang nais. Lumapit tayo sa Kanya. Kaya sa pagsikat pa lamang ng araw, isang pinakamabuti yung makipag-ugnayan tayo sa Diyos. Laging ang isang pinakamabuti ay yung katagpuin natin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan ang sabi, mapalad yung tao na nagbibigay ng panahon sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mapalad yung tao na patuloy na mararanasan yung presensya ng Panginoon. Mapalad yung tao na patuloy na kumikilos at laging hinanasa niya yung pagsama ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anong sabi? May nagbabantay. Diba? Siya yung nagbabantay sa atin sa bawat araw. Hindi natin siya nakikita. Pero mararanasan natin yung pagkilos. Mararanasan natin yung pagsama niya sa bawat sandali. Kaya walang pinakamabuti, kundi yung patuloy na hanapin natin, patuloy na katagpuin natin, patuloy na magbigay tayo ng panahon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya salamat sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. Biyayaan po tayo ng Panginoon. Kaya kung tayo mga anak ng Diyos, mapalad po tayo. Lalong higit, di po ba? Kung tayo ay natatakot sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lalong higit kung alam natin tayo ay nakapagbibigay kaluguran sa kanyang banal na pangalan. Kaya, salamat sa Panginoon. Ang sabi dun sa 35, sapagkat ang nakakatagpo sa akin, ang tinutukoy po rito yung Diyos, nakakatagpo sa ating Panginoong Jesus. Yung maranasan mo yung presensya niya, yung maranasan mo yung pagkilos, yung pagsama niya sa bawat araw, sabi nga lupa man ay langit na rin. Ang sabi nakakatagpo, nakakasumpong ng buhay. Ang sabi dun sa John chapter 14 verse 6, di po ba? Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi lang dito sa buhay na ito magiging ganap. Sabi nga doon sa John 10:10, naparito siya para magbigay ng buhay. Diba? Buhay na ganap at kasaya-saya. Dito pa lang sa mundong ito, mararanasan natin yung di pangkaraniwan pangkilos ng Diyos pag naranasan po natin yung presensya niya. Na kahit may problema, may mga pagsubok, may mga pinagdadaanan, sakit, karamdaman, may mga pangangailangan, merong buhay na ganap, di ba? Nararanasan ito at patuloy na mararanasan pag yung Panginoon ay buhay na buhay talaga sa bawat isa sa atin. Oo, ang kaaway, ang nais niya, nakawin yung mabubuting bagay na binigay ng Diyos o inilaan at patuloy na ilalaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero ang Diyos ay laging may pangakong buhay na ganap, buhay na kasaya-saya. Yun ang nakakatuwa roon, na kahit may problema ka, meron kang kagalakan. Na kahit may pagsubok ka, may kagalakan. Na kahit minsan may mga matitinding pangangailangan, may kapayapaan. Ganap na buhay na nararanasan yung pagkilos, na ganap na nararanasan yung pagsama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya, kailangan po natin ito bawat araw. Kaya isang mabuting bagay na paggising pa lamang natin o may mga pagkakataong ibinibigay natin na nakikipag-ugnayan tayo doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagbibigay po siya ng instruction. Kaya salamat sa Kanya. Papaano natin makukuha yung pabor ng Diyos sa buhay na ito? Ang sabi, sino mang nakakasumpong sa Kanya o nakakatagpo sa Kanya, nakakasumpong ng buhay, he who finds me finds life and win favor from the Lord. Diba? Kaya laging pinakamabuti, lumapit tayo sa Diyos. Una, makilala natin siya sa ating buhay. At ngayon, kilala na natin siya, tinanggap na natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Patuloy na makipag-ugnayan tayo sa Kanya, hanapin po natin siya. Lakaran po natin yung pamamaraan na nais niya sa bawat sandali. Hilingin po natin, Lord, tulungan niyo po ako na malakaran namin yung
buhay na nais nyo, na nakapagbibigay kaluguran sa inyo. Sabi dun sa 143 verse 10, turuan nyo akong sundin ang inyong kalooban dahil kayo ang aking Diyos. Patnubayan sana ako ng inyong butihing espiritu sa kalagayang walang kapahamakan. Buhay na ganap ang nais ng Diyos. Kaya sabi dun sa Psalms 143 verse 10, patnubayan sana ako ng inyong butihing espiritu sa kalagayang walang kapahamakan. Salamat sa Panginoon. Sino mang nakakasumpong o nakakatagpo sa Diyos, may buhay na walang hanggan. Hindi lang para dito yan. Hindi lang buhay na ganap dito sa mundong ito. At ang higit na ninanais ng Diyos, makarating tayo doon sa langit, buhay na walang hanggan. Dito sa mundong ito, buhay na ganap. Pagkatapos ng buhay na ganap dito sa mundong ito na nararanasan natin yung pagsama ng Diyos, patuloy na mararanasan natin yung pagkilos, pagsama, pangunguna niya. At sabi doon sa langit, buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya salamat sa kanyang katapatan sa bawat isa sa atin. 143 verse 10. Sabi, patnubayan tayo ng Diyos. Sabi dun sa 143 verse 10, patnubayan tayo ng Diyos. Patnubayan tayo ng kanyang espiritu na malakaran natin yung kanyang pamamaraan. Ang laging ninanais ng Diyos para sa bawat isa sa atin, malakaran natin. Kaya patuloy na kilalanin natin siyang pagnanasa ng Apostol Pablo, maging pagnanasa rin natin, Pilipos 3:10, di po ba? That I may know Him. Makilala ko pa siya, maranasan pa siyang palagi sa bawat araw. Kasi marami pang bagay, marami pa tayong matutuklasan, marami pang nais ibigay, gawin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa bawat araw po yan, hindi lang ngayon. Kaya ang sabi nung Lamentation 3:23, laging bago bawat araw. Meron lagi siyang nais iparanas sa bawat isa sa atin. Laging nais niyang iparanas sa atin yung mabuting bagay na sa kabila ng may problema, mainit na sitwasyon, hindi magandang panahon, may kapayapaan, may kagalakan. Bawat araw mararanasan natin. Kaya napakapalad nung nakakasumpong sa Panginoon at pinahahalagahan ang pagkakasumpong na ito. Pinahahalagahan yung relasyon na ito. Kakasumpong ng buhay. Buhay na ganap, buhay na pinagpala. Kaya patuloy po tayong lumapit sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At pagkatapos sa bawat tagpo ng ating buhay, sa bawat araw, magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya. Banal na pagkatakot na hindi malayo, hindi po matakot na lumayo sa pamamaraan niya, matakot na lumayo sa Kanya. Kasi sabi nga ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad nung mag-alisan na yung mga tao. Kita na sila ng himala. Pagkatapos nilang makakita ng himala, nag-alisan na sila. Ang sabi dun sa 6:65 ng John. Tinanong ni Hesus ang 12 apostol, gusto nyo rin bang umalis? Ang sabi ni Pedro 6:68 ng Juan. Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi nung binasa nating bersikulo, He who finds me, finds life. Kaya ano sabi ni Pedro? Saan pa kami pupunta? Sa inyo lang nagmumula at ang mga mensahe na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya sino mang nakakasumpong sa Diyos, yung patuloy na hinahanap, patuloy na nagnanasa na maranasan ng Panginoon sa bawat araw, kahit dito sa mundong ito, may kapayapaan, may kagalakan, buhay na ganap. Kahit na yung buhay ay maraming pangit na sitwasyon, problema, pagsubok, may kaganapan. Bakit? Nararanasan mo ang presensya ng Diyos. Yung talaga ang maganda. Nararanasan mo yung presensya ng Diyos. Sa umaga pa lang, mararanasan mo yung presensya ng Diyos. Mararanasan mo yung pagsama ng Panginoon. Kaya napakapalad. Sabi sa binasa natin, napakapalad ng bawat isa sa atin. Kung tayo ay patuloy na nakikinig at nilalakaran natin, bawat araw may nagbabantay sa atin.
may umaalalay sa atin, may umaagapay sa atin. Kaya patuloy nating hanapin ang Diyos. Patuloy tayong matakot sa paggawa o malayo sa Panginoon. Huwag nating hayaan na ang sanlibutan ito sa dami ng kanyang attraction, malayo ang focus natin, kundi palaging sa Panginoon nakatingin. Mabigyang kaluguran ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya anong sabi ng 2 Corinthians 7:1? Mga minamahal, dahil sa mga ipinangako ng Diyos sa atin, linisin natin ang ating sarili sa anumang bagay na nagpaparumi sa ating katawan at espiritu, at sikapin nating mamuhay ng may banal at pagkatakot sa Diyos. Ano po ba ang benefits ng tayo ay namumuhay ng may banal at pagkatakot sa Diyos? Ano yung pabor na mararanasan ng isang tao na lumalakad sa kanyang pamamaraan? Ang sabi rito sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, kaya ang nais ng Diyos, lumakad tayo sa kanyang pamamaraan. Hilingin natin sa banal na Espiritu na tulungan tayo na makalakad sa pamamaraan ng Diyos, makapagbigay kaluguran sa Kanya, makapamuhay ng may kabanalan sa Kanyang harapan. Ano yung matatamo? Ano yung matatamasa? Ang sabi po rito sa Deuteronomy chapter 7 verse 9, isipin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay iisang Diyos. Matapat siya at tinutupad niya ang kanyang kasunduan hanggang sa mga saling lahi ng mga nagmamahal sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos. Buba? Yung pangako ng Diyos, meron po bang mga pangako ang Diyos sa inyo? Kagaya po nung sabi niya, di po ba? Mapalad, bawat araw mararanasan natin yung pagbabantay ng Panginoon. Mararanasan natin yung pagkalinga ng Panginoon. Yung buhay na ganap at kasiya-siya. Mararanasan natin. Sino lang daw po yung makararanas nun? Yung mga nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Kaya nakakatuwa ang Diyos. Ang sabi dun sa verse 7:11 ng Deuteronomy, kaya sundin ninyong mabuti ang mga utos at mga tuntunin na ibinigay ko sa inyo sa araw na ito. 12, kung tutuparin at susundin ninyong mabuti ang mga utos, tutuparin ng Panginoon na inyong Diyos ang kanyang kasunduan na mamahalin niya kayo gaya ng ipinangako niya sa inyong mga ninuno. Mamahalin niya tayo, iingatan niya tayo, pagpapalain, buhay na ganap, buhay na kasiya-siya. Kaya patuloy po tayong lumakad para maranasan natin yung pabor ng Diyos. Palagi natin siyang hanapin. Palagi tayong magnasa na maranasan siya sa bawat araw. Laging may kalakip. Kasi mapalad Ang taong mapalad, ang taong pinagpala ng Diyos, ang taong sinasamahan ng Diyos, mararanasan sa bawat sandali yung kalinga ng Panginoon. Hindi ibig sabihin dahil nararanasan mo yung kalinga ng Diyos, yung presensya ng Diyos, hindi ibig sabihin wala ng problema, wala ng pagsubok, wala ng pangit na sitwasyon, wala ng sakit, wala ng karamdaman. Hindi po gano'n ang ibig sabihin. Lalo pa nga ang kaaway ay nagwawala. Kasi anong sabi dun sa unang bahagi ng John 10:10? Naparito ang magnakaw para magnakaw. Di po ba? Nakawin niya lahat ng mabubuting bagay na inilaan ng Diyos. Nakawin niya yung mga magandang kalusugan na mayroon tayo. Nakawin niya yung kagalakan. Kung ano man yung mga mabuting bagay na ibinigay at ilalaan at nilalaan pa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero magkaroon tayo ng kapayapaan. Bakit? Isang bagay ang tiyak. Hindi kayang gawin. Dahil sabi ng 1 John 4:4, higit na makapangyarihan yung kasama natin. Diba? Kaya anumang plano atake ng kaaway, hindi siya magtatagumpay unless nabigyan natin siya ng pagkakataon sa ating buhay. Bakit? Higit na makapangyarihan yung Diyos. Kapag nagbibigay ng kalungkutan, kahirapan, kabigatian, mga persecutor ang kaaway sa bawat araw, kalumbayan, ano pa man yan, may bunga ng banal na Espiritu. May Espiritu ng Diyos. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat.
nagbabantay, kasama natin siya. Makukuha natin yung pabor sa kabila ng mga kabigatan, sa kabila ng kapighatian, sa kabila ng pangit na sitwasyon, mararanasan natin di pangkaraniwang presensya ng Panginoon. Kaya nga yung pagnanasa ng Apostol Pablo, maranasan pa. Maranasan pa. At kapag naranasan, makita po natin yung patotoo ng buhay ng Apostol Pablo. Kahit sa bilangguan, nakukuha niyang magpuri, nakukuha niyang magpasalamat sa Panginoon. Kahit patampatana yung kanyang katawan, kahahagupit, dahil sa pangangaral ng mabuting balita, hindi siya humihinto. Bakit? Yung presensya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos na kanyang nararanasan, higit pa doon sa mga sakit na dumadaloy sa kanyang katawan. Doon sa mga pag-uusig, doon sa mga panglilibak, hindi niya naaalintana yun. Bakit? Yung pag-ibig ng Diyos, yun yung bumabalot na sa Kanya. Yung presensya ng Panginoon, yung nagtatawid sa Kanya. Kaya sa mundong ito, laging nais ng kaaway, nakawin, John 10:10, nakawin yung mabuting bagay na inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero higit na makapangyarihan yung Diyos na sumasa atin. Kaya ang panawagan niya, Mateo 11:28, lagi tayong lumapit sa Kanya. Lagi tayong lumapit sa Kanya. Napakapalad natin. Pag nakuha natin yung pabor ng Diyos, kahit ano pa mang gawin ng kaaway. Kaya nga sabi ko, hindi tayo exempted sa problema, sa pagsubok, anumang atake ng kaaway, sa kawalan, sa sakit, sa karamdaman. Pero pag nasa atin ang pabor ng Diyos, nasa atin ang pagsama ng Panginoon, palalakarin niya tayo sa ibabaw ng maraming problema. Palalakarin ka niya sa mga pangit na sitwasyon. At doon sa mga pangit na sitwasyon, makukuha mong mag-praise the Lord, makukuha mong mag-hallelujah. At sa bawat araw, panibagong araw, ano sabi? They are new every morning. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Kaya ang laging pinakamabuti, lapit tayo doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon sa Diyos na nagbabantay sa bawat isa sa atin. Tulungan tayo ng Panginoon na patuloy na maranasan natin yung kanyang katapatan. Patuloy na maranasan natin yung pagkilos ng Diyos sa bawat sandali. Di po ba? Palagi natin siyang hanapin. Tulungan tayo, biyayaan tayo ng Panginoon. Meron Diyos na makapangyarihan sa lahat, na laging umaagapay sa bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos natin ay patuloy na nariyan. Kaya tulungan tayo habang narito tayo sa mundo. Alamin natin, ang sabi doon sa binasa natin, tulungan tayo, turuan tayo na malakaran natin yung kanyang pamamaraan. At huwag na tayong lumayo doon sa pamamaraan ng Diyos. Walang pinakamabuti sa mundong ito kundi gawin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. At habang ginagawa po natin yung kalooban ng Diyos, may kapighatian. Atake ng kaaway yun eh. Pero wag nating entertainin yung mga kapighatian, yung kalungkutan, yung mga atake ng kaaway. Kundi magpasimula tayong lumapit sa Panginoon at i-welcome natin yung kanyang presensya. At kapag ang presensya ng Panginoon ay nararanasan na natin, wala na yung off-limits na lahat ng mga kapighatian na yan. Kaya nga, biyayaan tayo ng Diyos sa bawat sandali. Talikuran ng kasalanan, anong sabi? Sin no more, ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Biyayaan tayo ng Diyos na patuloy na malakaran natin ang landas na ito. Lumago tayo sa pagkakilala sa Panginoon. Lumago tayo sa kanyang kaalaman. At habang tayo ay lumalago sa kaalaman sa ating Panginoong Jesus, nilalakaran natin, isinasapamuhay ng bawat isa sa atin. Palagi nating gawin ang nasain na malakaran ng kalooban ng Diyos. Kaya doon sa binasa natin doon sa 43:10 na mga awit, di po ba? Napakagandang versikulo. Turuan tayo ng Diyos na malakaran talaga natin ang kanyang pamamaraan. Kasi sayang yung mga pagbubulay sa kanyang salita. Kung pagkatapos nating marinig, nawawala ng halaga. Pagkatapos makarinig ng mensahe, napakagandang mensahe, minsan naiiyak pa tayo. Pero pagkatapos nito, parang wala nang nangyari, back to normal ang buhay. Ayaw ng Panginoon ang ganon. Kaya ang panambitan, panawagan,
panalangin ng may akda, patnubayan sana ako ng inyong butihing espiritu sa kalagayang walang kapahamakan. Ano ang sabi dito sa John? Dalas binabasa ito, basahin ko rin po. Sa John 14, verse 16, at hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Siya ang banal na espiritu na tagapagturo ng katotohanan. Hindi siya matanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikilala o nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala nyo siya dahil kasama nyo siya at sa inyo magpakailanman. Wag po tayong mag-alala. Sabi dun sa binasa natin, he who finds me finds life and win favor from the Lord. Tayo na nakasumpong sa Panginoon, nakasumpong ng buhay at buhay na walang hanggan. Pero kailangan habang tayo ay narito sa mundong ito, lakaran natin yung pamamaraan ng Panginoon. Kung nais nating patuloy na maranasan ang pagkilos, ang pagsama ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Inuulit ko po, hindi nagtatapos no sa pagtanggap natin sa Panginoon. Kundi pagkatapos natin siyang tanggapin at buhay pa tayo, lakaran natin ang kanyang pamamaraan. Magagawa lang po natin ito kung patuloy tayong lumalapit sa Panginoon, hinihiling yung banal na Espiritu na tulungan tayo. Bakit? Bakit kailangan natin yung pagsama? Bakit kailangan natin yung pagkilos ng banal na Espiritu? Hindi natin kaya. Dahil ang trabaho ng demonyo, nakawin yung pabor ng Diyos na nasa atin. Nakawin yung kaligtasan na tinatamasa natin sa Panginoon. At kung pag-aaralan po natin ang salitang kaligtasan, hindi lang yung kaligtasan na tinanggap natin siya pagkatapos ligtas na tayo. Every day. Kaya nga nung sabi, may nagbabantay sa atin bawat araw. Kasi bawat araw gustong nakawin ng kaaway yung pabor na nakalaan sa atin sa bawat araw. Kaya may mga pagkakataon, tuliro, malungkot, di po ba? Yung mga nangyayari ay patuloy na lang, gano'n na lang, kapigatian, na lumulugbok, nanghihina. Bakit? Kasi nananakaw ng kaaway yung pabor ng Diyos para sa iyo sa bawat araw. Kaya ang laging pinakamabuti, lapit dun sa pinakamagaling, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nag-akda ng bigyan ka ng buhay, tayo ng buhay na ganap, buhay na kasiyasiya, habang tayo ay narito sa mundong ito. Mga anak ng Diyos, sa bawat araw nakasulat na yan sa banal na kasulatan, may pabor na nilaan ang Diyos para sa atin. Ang kailangan lang, claim it. Di po ba? I-claim mo yung pabor. Hindi mo lang siya i-claim, lakaran mo. Malakaran natin yung pabor ng Diyos sa bawat araw. Sabi, mapalad ang taong nakikinig. Kaya patuloy tayong lumapit sa Panginoon. Patuloy na i-enjoy natin yung pabor ng Diyos sa bawat araw. Kaya may kalungkutan, may kapighatian. Kasi hindi natin na-i-enjoy yung pabor ng Diyos na mayroon para sa bawat isa sa atin. Every day, nasa Bible na yan, isinulat na yan, ginawa ng kanta yan, binabasa na natin, minsan pinag-aaralan natin. Mapalad ang taong nakakasumpong sa Kanya. Bakit? Every day, may panibagong pabor na mararanasan mula sa Panginoon. Hindi yung tira-tirahan kahapon. Kaya, he who finds me finds life and win favor from the Lord. Salamat sa Diyos sa araw na ito. May panibagong pabor, may panibagong nakalaan ang Diyos sa bawat isa. I-claim po natin. Sa papaanong paraan, lapit sa Panginoon. Lakaran yung kanyang pamamaraan. Magnasa na mabigyan siya ng kaluguran sa bawat araw. At nang sa ganon, pag naranasan mo na yung presensya ng Panginoon, huwag lang doon sa panahon na naranasan. Kailangan kahit saan ka mo pumunta, maranasan mo yung pagkilos, maranasan mo yung pagsama ng Panginoon, maranasan mo yung pabor ng Panginoon. Hindi lang doon sa certain place ang pabor ng Panginoon. Kahit saan tayo pumunta, anumang kalagayan, anumang sitwasyon, mararanasan ng mga anak ng Diyos. Ang mga Israelita, nung sila ay umalis sa Ehipto, sa buong panahon ng paglalakbay nila hanggang sa lupang pangako, di pangkaraniwang pagkilos, pagsama ng Diyos
ang kanilang naranasan. Kung nagawa ng Diyos yun sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako, tayo na kanyang mga anak, habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito, makakasumbong tayo ng pabor mula sa Diyos. Ang sabi kailan? Bawat araw. Kaya kailangan bawat araw lumapit tayo sa Diyos. Anumang sitwasyon, anumang kalalagayan, bago pa nating bulay-bulayin yung mga nakapagpapasakit ng damdamin, bago pa nating bulay-bulayin yung mga pangit na sitwasyon, pangit na kalalagayan, mga intindihin, mga alalahanin, lumapit sa Diyos. Hanapin siya. Hayaang maranasan yung pagkilos at pagsama niya. At baunin yan sa buong maghapon. Ibig sabihin, saan ka man pumunta, hayaan mong maranasan yung pagkilos ng Panginoon. Ibig sabihin, anumang kalagayan, anumang sitwasyon, maranasan mo. Yan, yung pinangako ng Panginoon. Maranasan mo kung ano yung inihandang mabuting bagay sa iyo ng Diyos. Marahil hindi niya aalisin yung problema. Marahil nandiyan pa rin yung sitwasyon na pangit. Marahil may mga pangangailangan pa rin. Pero sa kabila ng mga ganyang sitwasyon, mararanasan mo yung presensya ng Panginoon. At sapat na yon. Ang sabi ni David, "The Lord is my shepherd. That's all I want. He maketh me to lie down in green pasture." Ano pa ang sabi niya? "Surely goodness and mercy shall follow me." Yung kabutihan, yung kahabagan, yung kaawaan, yung pabor ng Diyos shall follow me. Susunod, di po ba? Susunod, bawat araw, bawat araw, bawat araw. May nilaan ang Diyos para sa bawat isa. I-claim po natin, lakaran po natin. Mangyayari lamang yan kung patuloy tayong nagnanasa na mabigyang kaluguran ng Diyos, maparangalan ng Diyos sa ating mga buhay. I-claim natin yung pabor ng Panginoon. He who finds me, finds life, and win favor from the Lord. Mapalad po tayo. Meron tayong Diyos na makapangyarihan na magtatawid sa atin sa bawat araw. Huwag na tayong lumayo. Lakaran natin. Hayaan nating maranasan natin yung pagsama ng Diyos. Inuulit ko, marahil hindi aalisin ng Diyos yung mga pangit na sitwasyon. Ang gagawin ng Diyos, palalakarin ka niya sa ibabaw ng matitinding problema. Palalakarin ka niya sa mga pangit na sitwasyon. O marahil, hindi ka palalakarin sa ibabaw ng problema. Hahawiin niya yung problema para makalakad ka. Kung paanong pinalakad ng Diyos ang mga Israelita sa natuyong hinawi na dagat. Di po ba? Ganon din ang gagawin ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Hanapin natin ang Panginoon sa bawat araw, sa bawat sandali. Biyayaan tayo ng Diyos. Patuloy na magkaroon tayo ng matinding pagnanasa. Hanapin natin siya. Magbigay tayo ng panahong magbasa ng banal na kasulatan. Magbigay tayo ng panahon, purihin, dakilain siya. Dahil ang kanyang kaawaan at ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagandahang loob, susundan po tayo saan man tayo naroon. Ang sabi nga, hindi ka lang niya susundan, i-overtake ka pa ng kabutihan ng Panginoon. Ano ang ibig sabihin nito? Kung may pupuntahan kang lugar, wala ka pa dun sa lugar na pupuntahan mo, pinagpapala na ng Diyos yung lugar na pupuntahan mo kasi papunta ron yung masunuring anak ng Diyos at nagmamahal sa Panginoon. I-bless niya na yon. Kaya pagdating mo sa lugar na yon, pinagpala na sila dahil sa iyo. At yung pagpapala ay mararanasan nila dahil sa iyo. Kaya salamat sa Panginoon. Mapalad po tayo, sabi nung sa binasa natin, sino mang nakakasumpong sa Diyos, nakakasumpong ng buhay, mararanasan niya yung biyaya, dito ba? Pabor ng Diyos. Hindi lang dito, habang tayo ay narito sa mundong ito, hanggang makarating tayo sa langit na bayan. Marahil iba-iba ang pinagdadaanan, marahil iba-iba ang sitwasyon ng buhay. Maging anuman ang sitwasyon ng buhay nyo sa araw na ito, magalak ka na, purihin mo na ang Panginoon, sambahin mo na ang Panginoon. Bakit? May pabor ng Diyos para sa iyo sa umagang ito. Claim it. Angkinin mo yon at lakaran mo, maranasan mo kung gaanong kadakila
kung gaanong kabuti ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Huwag kang mag-stop dun sa problema. Huwag mong bulay-bulayin yung pangit na sitwasyon. Magpasimula ka ng bulay-bulayin yung mabuting bagay na gagawin sa iyo ng Diyos. Dahil mahal ka ng Panginoon at pinagpapala ng Diyos, yung nagmamahal sa Kanya, nakakasumpong ng buhay, pagpapalang ganap, para mabigyang kaluguran ng Diyos sa bawat isa. Kaya salamat sa Panginoon, may pabor na nakalaan para sa bawat isa sa araw na ito. Makalagayan, anumang sitwasyon, magalak ka. May dahilan para magalak ang isang tao, anumang sitwasyon, anumang kalagayan, anumang tindi ng pinagdadaanan. May karapatan tayong magalak, may dahilan para maging magalak, maging masaya, at maging payapa. Bakit? Nasa sa atin yung author ng kapayapaan. Nasa sa atin yung pinagmumula ng kagalakan. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat. Dahil sa bawat araw, bawat umaga, meron kayong talagang nilaan para sa inyong mga anak. Biyayaan nyo nga po ang bawat isa na maklaim namin ito, maranasan, malakaran, Panginoon, yung inilaan mong pabor para sa bawat isa sa amin. Tulungan nyo nga po ang inyong mga anak, mga kasama kong nag-aaral ng inyong salita. Anumang kalagayan, anumang pangit na sitwasyon, mga pinagdadaanan, sakit at karamdaman, huwag kaming mag-stop doon at bulay-bulayin, kundi magpasimula na kaming pasalamatan, dakilain, luwalhatiin kayo. Dahil sa kabila ng mga pangit na sitwasyong ito, mararanasan namin ang di pangkaraniwang pagkilos, di pangkaraniwang pagsama nyo, yung presensya nyo, yung mabubuting bagay na gagawin nyo. Salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat dahil alam namin, itatawid nyo ang bawat isa sa maghapong ito. Saan man naroroon ang inyong mga anak, marahil yung iba na nasa ibang bansa, nasa panahon ng kanilang pagtatrabaho, maranasan nila yung pagkilos, yung karanasan nyo, yung pabor nyo sa kanilang mga trabaho, pabor sa kanilang mga negosyo, pabor sa kanilang pamilya, pabor sa anumang ginagawa, at maparangalan po kayo saan man kami pumunta. Salamat sa pangako nyo, O Diyos, na hindi nyo kami iiwanan, sasamahan nyo kami. Maging anuman ang kalagayan, may kapayapaan, may kagalakan, dahil mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat na sumasama, gumagabay sa bawat isa sa amin. Salamat dahil sa mundong ito, mararanasan namin ang pagkaling at pagsama nyo. Pangunguna, gabay, kaaliwan, kapayapaan, kagalakan, na nagmumula sa inyo. At pagdating sa kabilang buhay, pangwalang hanggan, makakapiling namin kayo. Lord, salamat po sa panibagong araw na ibinigay niyo sa amin. Salamat sa panibagong pagkakataon na mararanasan namin ang pagkilos at ang pagsama niyo. Kung paano niyo kaming ibinangon, ginising, panibagong kalakasan, panibagong buhay, ganon naming mararanasan sa buong maghapon ang inyong katapatan, ang inyong kadakilaan, at ang inyong presensya. Biyayaan nyo lamang po kami. Tulungan nyo lamang po kami. At magkaroon kami ng patuloy na pagnanasa. Hanapin namin kayo. Mabigyang kaluguran kayo sa aming buhay, saan man kami pumunta. Pagpalain nyo po ang mga kasama kong nag-aaral ng inyong salita, saan man sila naroroon, anumang kalagayan, anumang sitwasyon. Magpasimula na silang maranasan ang pagkilos, ang pagsama at pangunguna nyo sa bawat sandali. At saan man sila pumunta, anumang kalagayan, malakaran ang pangako nyo. Magkaroon ng kapayapaan, kagalakan, at ang pagsama ng inyong banal na Espiritu ay sumabawat isa sa amin. Tanging sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos po natin ay mabuti. Huwag po natin kakalimutan, tayo ay mapalad. Tayo ay mapalad. Ikaw ay mapalad. Sabi dun sa 35, He who finds me finds life and win favor from the Lord. Lakaran po natin ang pamamaraan ng Diyos at malalakaran natin ang pabor na nagmumula sa Diyos. Tayo ay mapalad, tayo ay pinagpala dahil kasama natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. God bless po. God bless po sa bawat isa. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan.